Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Cheese Escudero, salita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Hindi ko po talaga alam gaano karami ang natuwa sa Supreme Court decision at ilan naman ang hindi natuwa. I'm referring to the impeachment complaint. Having said that, di ba, kaya nga tayo nag-submit, kaya nga may Supreme Court. Sabi nung iba, check and balance. Yes, ang ibig sabihin po ng check and balance, sa dictatorship kasi, lalo po sa monarchy nung araw, legislative, executive, at judicial, yung three great powers, nasa isang tao lang, nasa isang institusyon. So, ang umuusig, ang nagpro-prosecute or mas masama, persecute, ay siya din nagja-judge at siya din ang gumagawa ng batas. Kaya hiniwalay po natin yan. Ang nag-execute ng batas ay ang executive, ang legislative po ang gumagawa ng batas, at pagkatapos naman po ang judiciary ang nag-i-interpret ng batas at nagme-make ng decision ng mga violation sa law, lalo criminal law. So may konting hybrid sa check and balance kasi may impeachable officers. Na yung impeachable officers, bukod sa pwedeng, so like ang presidente may immunity of suit. So hindi mo rin pwedeng kasuhan sa ibang korte during term niya. Yung iba, so ibang issue pa yan, no? But generally, around the world, generally, pwede mong kasuhan yung ibang impeachable officer basta't wala silang immunity from suit. So in the Philippine context, pareho ng US, yung House ang mag-i-impeachment proceedings at pag na-impeach, ang Senate naman ang magta-trial. Pero kung may question, kung tama yung proseso, kung tama yung charges, kung may jurisdiction, etc., yan po ay sa Supreme Court talaga. Kaya akala ko po, at least magiging unanimous po tayo lahat nung meron pong factual na nangyari, which is yung naunang mga impeachment cases na hindi gumalaw sa House, ay Supreme Court magde-decide. So, gulat po ako na marami pa rin credible na lawyers na imbis na sabi, hintayin natin ang Supreme Court, let's respect the Supreme Court. Bago lumabas yung decision, medyo nagsosoft na, medyo tinitira-tira yung Supreme Court, wag makialam, nung nagtanong ng questions, tapos ngayon, ganun na, meron pa tayong isang, how do I call him, kolumnista at lecturer, pero gusto niyang i-project sarili niya as a political analyst. Why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze, wala kang sides, independent. Pero kung ikaw ay may isang side, propagandist, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng dating Pangulo sa Supreme Court. Kahit na unanimous ang decision, at kahit na nagkaroon ng napakabibigat na kaso, isa po dyan yung hinihingi ni President Duterte na TRO na hindi po siya mapadala sa ibang bansa. So makikita nyo po na medyo toxic at so political ang ating atmosphere na kahit yung final arbiter ng kung ano ang ating konstitusyon at batas at kung tama yung proseso, hindi po na-spare sa tira. Don't get me wrong po, all throughout history, there are decisions we like or not, and it's okay to comment. But it's beyond commenting eh. So saka ko napapasukin yon. But ang point ko, so I'm sure maraming nagdadasal, sana ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Ang daming nagdadasal, sana po hindi ma-impeach ang ating Vice President Duterte. Sana Lord, nandiyan ka sa side ni Vice President Duterte. Sana Lord, nasa side ka ng House at nasa side ka ng accountability. Nasa side ka nila former Senator Congresswoman De Lima and her group na maraming beses, maraming sinasabi. Oh. Pero hindi ba ang tama, dapat, Lord, turuan nyo kami, how do we be on your side? Ano ba, Lord, ang tama? Diba? Kasi, meron talagang final arbiter eh. Kaya na, may nabasa ako, diba, na after the Supreme Court, you appeal. And after yung appeal sa Supreme Court, sa Diyos talaga ang appeal. So, ang point that I want to make tonight is that if we want to build our nation, if we want to develop our nation, yes, we have to have accountability. Yes, we have to have a system of holding public officials accountable. Yes,
the process is as important as the result. But it's also very important, di ba, that we align with what God wants. And we can only align with what God wants kung unang tanong pa lang natin tama. So kung tanong natin, Lord, nasaan ka at nandiyan ba kami kasama mo? Pero pag meaning, dapat ba talaga sa DPWH yun, o sa DepEd, or sa DOH, or sa DOTR? And then, implementation. Tama ba yung pag-i-implement or mali? I was watching someone I really admire, Architect Palafox, at napakatagal na ng mga plano na to at sinulatan pala niya lahat ng Pangulo sa start ng administration nila. So, anyway, I'll talk more about that tomorrow. But let me just transfer to you that whether tuwan-tuwa tayo sa desisyon ng Supreme Court or whether nalulungkot tayo, we have to pray for our nation and we have to ask God, Lord, make us in your sight, di ba? So having said that, I want to completely make it clear, we are for accountability, we are for process. Ang dami-daming public officials na dapat i-hold accountable. Actually, walang exemption dyan. Lahat kami. I saw a clip in Inquirer.net, yung isang kongresista, sinasabi the LGU should step up. Nung binasa ko, I'll tell you my feeling. My feeling is the House and the Senate should step up. Most of the mayors, if not all, have really stepped up over the years and are really doing so much at sila yung on the ground. Pero kung mali ang priorities at paglagay ng pera ng House at saka ng Senate, the mayors have to and governors have to work within that context, di ba? So yung accountability ay napaka-importante, hindi natin binubura yan. Pero wala pong accountability pag may shortcuts. Di ba yung commercial po nung bata kami, yung basurang tinapon nyo, babalik din sa'yo. So we have to be careful and that's why I think yung prudence, I thank God for the prudence na binigay sa marami sa amin sa Senado na magtanong muna, mag-pause muna, ibalik muna to sa House. Kasi nakita na namin may problema. But ako, personally, I wasn't ready to make a judgment then. I wanted to know more. But nakita nyo na, after the Supreme Court got all of the facts, definite ang kanilang statement. And in the past, we accepted that. So nagtataka ako ba't may ibang mga senador na question yung role ng Supreme Court or former senators or bagong senators or whatever. Kasi in the past, yung decision ng Supreme Court, ilang beses na about impeachment, tinanggap natin yan eh. Pati yung interpretation, ano yung once a year, no? So if this enriches our jurisprudence, and wala naman tong conflict dun sa mga nauna, nagtataka ako bakit may ganun reaction. But let me talk about it more. But we have to talk about everything in two contexts. One, nation building. Number two, aligning kung anong gusto ng Panginoon sa ating bansa. Can we safely say na nilugar ng Supreme Court ang HOR sa kalulugaran nila? I think it looks that way to us. Pero actually, ang tingin ko dito, may nakita talaga na malaking gap sa rules ang Supreme Court. Na halimbawa, tama nga, napilitan sila na yes, talagang mayroon more than one day in each session day. Pwedeng mas maraming calendar days in each session day. Pero yung paggamit ng sarili nilang rules at yung mapaka-broad na interpretation na yon para lang mapuntirya ang isang tao, walang due process, walang pagkakataon. So yung ganitong paraan na kayang madaliin ng House of Representatives yung proceedings nila without even hearing from the respondent, nakita nila na may gap yung rules. So, kailangan mabigyan ng rules, malagyan ng rules nun na may pagkakataon yung respondent na makasagot. Kasi otherwise, pwede ngang i-railroad. So, tingin ko, yun yung, it's more that way. The Supreme Court saw that there are huge gaps na kung saan pwedeng ma-railroad ang isang respondent. Si Senator Bam, hindi po yan abogado, kaya ganyan yung kanyang appreciation. Mayroong may legal controversy dito. So nakikita natin na ang sinasabi niya, i-assume ko na precise yung iyong pagsasabi dito, na ito talaga yung sinabi ni Senator Bam. Assuming that this is true,
dapat matuloy kasi hindi naman daw tinuloy. Actually, tinuloy. At ang sinasabi ni Senate President Cheese ay nag-acquire na nga sila ng jurisdiction dahil ni-recognize nila yung articles, humingi lang sila ng affirmation galing sa House na ito ay yung ginawa or yung sinunod nila yung rules nila nung ito ay pinasa. Okay? So, it isn't na hindi natuloy, na umpisahan, hindi lang talaga kayang tapusin. Ang sinasabi kasi ng iba, kapag inumpisahan doon at hindi na matapos, unfinished business, ay hindi tatawid into the 20th Congress. So, ang 20th Congress ang magdi-decide kung ito ay tutuloy, in which case pwedeng tumawid, o kung ito ay tutuloy, in which case pwedeng tumawid, or hindi itutuloy kasi hindi pwedeng tumawid yung unfinished business. Ibang issue yung political question. Ang political question ay, yun nga, yung depensa ng Kamara na sinasabi nila kung walang jurisdiction ang court. And therefore, hindi dapat sila sumagot. Okay? Mali yung sa Supreme Court pa din sila tatakbo. Kasi hindi naman pumunta sa Supreme Court ang House. Ang sinasabi nga ng House, ang mali ng House is nag-file sila ng comment pero hindi ad cautelam. Nung nag-file sila ng comment, kinilala na nila kaagad ang jurisdiction ng Supreme Court over the issue. Whether or not, and whether it was a political question or not, nagsumiti sila sa Korte Suprema. Kung may separation of powers pala, sana hindi sila sumunod sa Hindi po yan ang ibig sabihin ng separation of powers. Ang ibig sabihin nun ay yung power ng isa hindi pwedeng normally hindi yan pwedeng i-review. Ang exceptions dyan ay kung bina-violate nila yung sarili nilang rules, bina-violate nila yung saligang batas, o bina-violate nila ang karapatan ng respondent. Pwede ba uli mag-file, sabi ni Comet, ng maraming impeachment case next year para maging unconstitutional? Maaaring mag-file ng maraming impeachment complaint pero within a certain period lang. Maaaring i-consolidate yon at matutuloy. Hindi ibig sabihin that there is more than one impeachment complaint, violation na ng 1-year bar rule. Ang sinasabi ng Korte Suprema is, yung 1-year bar is counted from the time na i-forward ng plenaryo sa Committee on Justice. Pwede po ba kasuhan ng Kongreso dahil sa unconstitutional na ginawa nila? Hindi po. Ang petition for certiorari and prohibition ay isang civil case, ay mga civil cases po. Wala pong kulong yan. Maaari siyang humingi ng danyos kung sakasakali, pero hindi ko po nakita yon dun sa kanyang reklamo o petition. So, wala. Ang petition for certiorari kasi ay to reverse a decision. So, yun na po yun. Yung parusa nila is marireverse yung decision nila. Sabi do, newly elected senators say on the interview that they will continue the trial even with the Supreme Court decision to nullify it. Posible po ba yun? First of all, kailangan nga ng Senate resolution yan. So pag-uusapan pa yan ng Senado. Now, magkakaroon nga tayo ng constitutional crisis, I mean, posible, kung hindi susunod ang Senado sa Korte Suprema. Pero ang tingin ko, hindi yan mangyayari. Maybe I'm wrong. Posibleng mali ako. Pero kasi kailangan nga pag-usapan yan ng Senado at kailangan may maipasa na resolusyon. So magbibilang tayo ngayon, sino ang mga boboto dyan? Tingin ko yung ibang mga katanungan kung itutuloy ng Senado ito, ay tinatanong dahil gusto ninyong maituloy yung impeachment. Di po ba contradicting ito sa Supreme Court decision sa Gutierrez versus House of Representatives where the Supreme Court ruled that impeachment proceedings are initiated when a verified complaint is filed and referred to the Committee on Justice, not when the complaint is filed. Hindi naman po yan yung decision. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na upon filing ang reckoning period. Ang sinabi ng Korte Suprema is barred by the 1-year rule kasi nga hindi. Dalawa yung reasons eh. Number one reason is that walang due process. Walang due process, therefore void yung impeachment proceedings. Void yung articles of impeachment.
Ito, sabi ng hukuman, hindi siya yung immediately put in the order of business within 10 session days. Since walang discretion ang Secretary General kung kailan niya ipo-forward sa House Speaker, dapat pinorward niya right away. Hindi niya hinold. Even if the 1-year bar rule is counted from the time of the referral, hindi na nga siya kasi na-refer. Inimbargo nila at ang they tackled the 4th impeachment complaint. So, yung sinasabi nga ni VP Inday, yun eh. Ang sinasabi niya, bakit finreeze yung 3? Tapos, hindi nila tinalakay. Instead, tinalakay nila yung ika-4. So, even if it isn't reckoned from the time of filing or referring to the Committee on Justice, hindi nga kasi aabot talaga dahil binasura nila, in-archive nila. And therefore, they were trying to circumvent the act of freezing and then tackling the 4th impeachment complaint was a subversion or a shortcut, a way around the 1-year bar rule. So yun po yun. Dapat finorward kaagad ni SecGen. Actually, no naman. Like I said, kasi nakikita ninyo is that yung iba-ibang mga sangay ng gobyerno ay antagonistic. It's not necessarily antagonistic. The Vice President, her right to due process. They cannot use the absence of those rules to deny her due process. They cannot vaguely interpret the word immediately forward in such a way as to circumvent the 1-year bar rule. Okay, so wag kayo kagad magsabi na they're doing something bad to the Supreme Court. It's just that they themselves were very busy. Pinuntiryan nila talaga si VP Inday. So it's not about Congress versus the Supreme Court. It's about what the Congress did, what the House of Representatives did to VP Inday. Okay? Kasi parang ang fino-form na story ninyo in your head is that ayan, tuloy, nasupalpal kayo ng Supreme Court, ganyan. Hindi. The Supreme Court merely took a look at the facts and the law and said, oh, Congress naman, napaghahalataan naman kayo that you sought to deny VP Inday her rights. So, it's not the House versus the Supreme Court. It's VP Inday versus the House. And the Supreme Court is the judge. The justice in this case. Procurator says, paano kung yung mga for later release di na matutuloy o na-release na lahat? I understand na yung mga for later release na yan was for their vote in the impeachment proceedings, in the impeachment in the House. Di ba impeachment happens in the House? O, nung nagboto sila, yun yung kumbaga, it should be pertaining to the budget of 2025. So, yung release niyan is from the 2025 budget. May nag-abstain. Unang-una, wala pong judges sa Supreme Court justices po sila. Ang sabi dun sa Office of the Spokesperson ng Korte Suprema, unanimous po yung decision. Hindi ko po nakikita na mayroong nag-abstain. Although may nakikita akong ibang mga news reports na si Justice Kagiwa daw ay nag-abstain. Hindi ko sure kung bakit. Wala naman sinabi kung bakit. Sabi ni Pink 2.0, 12 appointees ba naman ni Duterte? Sure ball as expected. Talaga? Alam niyo ba na si Justice Leonen ang paratang sa kanya o ang suspetsya sa kanya ay dilaw yan? So, ang ponensya dito was Justice Marvic Leonen, who is not a Duterte appointee. Hindi naging decision ito. I don't think this was like a home court decision. Ang tingin ko nga yung mga tanong, yung mga nagsasabing, ay tutuloy pa rin ng Senado. I don't see how talaga. So, ulitin ko pagka Supreme Court at Court of Appeals, justice po ang tawag natin. Pagka trial courts, regional trial court, MPC, ganyan, judges po ang tawag natin sa kanya. Baka ang next step ng BBM admin ay magsampa ng maraming kaso. Prepared naman daw po si VP Inday for that. Pero at least dito, may paraan. Kumbaga, VP Sara said if trial doesn't happen, she will still address the issues.
don't think she would or should do this soon or after all Supreme Court cases are concluded. She said, dun sa statement ni Attorney Mike Poa, they will address the issues at the right time and in the right forum. Hindi nga pwede, ma'am. Sinabi na nga po ng Senado na hindi itutuloy. Even if Senator Bam says, kailangan ituloy, they still need a collegial decision. Okay, ganito, kaya magulo eh. Nakikinig kasi kayo to individual senators. The Senate is a collegial body. In other words, kahit sabihin ng isa lang na senador, ay dapat itutuloy natin, ganyan. They still can move and they can only move when the body decides to do so. Okay? So, kayo makikinig sa individuals. Kapag ang Senado nakapasa ng resolution saying itutuloy yan, dyan kayo magduda. Pero right now, no, they have no choice. In the absence of a resolution, that means they will abide. Yung case filed by Attorney Rodriguez et al. Against the constitutionality po of the 2025 national budget. Di po ba na-desisyonan ng Supreme Court? Hindi po mangyayari na hindi na-desisyonan ang isang kaso. Didesisyonan yan. Tina-terminate po ang mga kaso. So, ibig sabihin, bukas pa yan, hindi pa po yan tapos. Yes, sabi ni JP, ibig sabihin po ba yung pagka-impeach ni VP sa HOR ay overturned? Yes. Kumbaga, hindi siya impeached because invalid yung proceedings in the House. Sana nag-decide pa rin ang Supreme Court regarding sa pagtawid ng impeachment from one Congress to another para may jurisprudence. I don't think it was included. It was not raised as an issue by VP Inday in her petition. Kasi nga naman, ang respondent doon ay only the House. The Senate only as to proceeding with the impeachment. Karapatan naman ng bawat tao ang magsampa ng kaso, pero karapatan din ng sinampahan na sumagot sa mga paratang. That's how our justice system works. Yes, in this case, si Attorney Bill is talking about the House. Ang House of Representatives, syempre magkupresenta sila ng depensa. Ganun ang laban sa Korte Suprema, parehong pwedeng sumagot at pwede silang mag-raise ng kanilang defenses. Ano ba ang context ng initiation? Totoo ba ang filing coupled with Congress's initial action? Coupled with yes, kailangan ma-forward, di ba? Immediately forward. Pag na-receive yung complaint, based on the rules, immediately forward to the House Speaker for inclusion in the order of business. So, the House Speaker has 10 days to include it in the OB. So, and then, kailangan pag-usapan sa plenaryo. So the plenary has to refer it somewhere. So either the Committee on Justice o sila ay magbotohan kung sila ay mag-i-endorse up to 1/3. So, kailan ang initiation for purposes of filing? Yun pa rin, hindi binago ng Korte Suprema. Pag finorward sa Committee on Justice or pagka naipasok, na-discuss na nila, may action yung plenaryo. Now, the reason na violation ito ng 1-year bar rule is illegal yung pag-freeze nila dun sa 3 complaints. Because it never was forwarded to the Committee on Justice. Okay, sige. Unang-una, nasabi ko na at ulitin ko, noong inimbitahan nila kami, noong October 18 was it? Pumunta ako. Umupo ako doon. Nag-antay ako ng tanong, hindi sila kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako na umalis. So, I am not at their beck and call na tatawagin ka, pauupuin ka doon, gagamitin yung buong araw mo, yung buong oras mo, tapos lang itatanong sa iyo. 'Di ba? Kami may respeto kami sa oras nila, dapat magrespeto din sila sa oras ng mga resource persons for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan
kung ano yung dapat kong gawin. And then, doon naman sa 4, lagi kong inuulit-ulit yan. Hindi ako yung uupo doon, sila yung uupo doon, sila yung iinsultuhin, sila yung babastusin, sila yung mamaliitin. So kailangan yung tao ang mag-decide, kakayanin ko ba ito o hindi? Kung kakayanin ko ito, pupunta ba ako o hindi? I cannot tell people what to do, especially if it will put them under so much mental stress and torture. So, ang akin lang, kung ano yung desisyon nila, yun yung susuportahan ko. Thank you very much. VP, just to clarify lang po, the first hearing where you attended po, hindi raw po kasi kayo nag-oath, kaya hindi po nila kayo tinanong yung oath po na which you will say the truth na nothing but the truth po. Kaya hindi na po sila nagtanong. Yes, opo. Kasi po, sinasabi ko, unconstitutional yung rules nila. They interchange persons and witnesses doon sa rules nila. They say inquiry, they interchange inquiry and investigation doon sa rules nila. Walang investigatory prosecutorial powers ang Congress. They can only do in aid of legislation, and they must respect the rights of persons appearing therein. But hindi na natin nakikita yun ngayon. Nakikita nyo kung ano-ano na lang gusto nilang sabihin. Ano bang tawag yan? Defamation. Nakikita nyo, defamation ng pagkatao ng mga uma-attend. Walang rules. Ginagawa nila ng rules as they go along. Wala silang pagrespeto sa Constitution na dapat sumusunod sa Constitution yung rules nila. My position is they have unconstitutional rules. Tinatamad lang talaga ako umakyat doon sa Supreme Court para questionin yung rules nila kasi ang gusto ko, hayaan sila kung ano yung sabi ni Saya pa kung unsa ilang ibati, pasagdi na sila. Ma'am, sabi po ni Kong Joel po today and yung mga leadership po, si Dong Gonzales, Manix Dipe, and David Suarez na to put it succinctly, hindi na raw po ginalang yung House of Representatives and parang binastos daw po yung House of Representatives dahil sa pagpunta niyo po doon kagabi kay Attorney Zoleka. Your thoughts po ma'am doon sa sinabi ni na Kong Chua and then the House leaders po ma'am? Yung pagbisita ko last night, nagpaalam ako, it was on paper, yung pagpaalam ko na I was requesting for a meeting 7 p.m. to 10 p.m. Ang hindi ko lang nalagay doon kung bakit, kasi nanggaling ako sa Davao City and yung flight ko arrived 5:30 p.m. Took me 3 hours, 2.5 hours to get to Batasan. Kaya 7 to 10 p.m. yung ni-request ko. But nag-request kami ng meeting na pinayagan naman nila. Ma'am, kasi po parang sinasabi po nila na parang ano daw po yun the word they said was parang sinugod nyo daw po. Yun yung word na pagkakasabi nila. Parang sinugod nyo daw po yung House of Representatives daw po. I mean, your reaction lang po ma'am kasi parang ang dating po sa kanila, parang kayo bro, sumusugod daw po kayo, pumapunta po kayo, pero sa mga hearings, hindi daw po kayo nagpa-participate. Pumunta po kayo kay former President Duterte sa Quadcom, pumunta po kayo kay Yusek Lopez, pero sa mga hearings daw po hindi po kayo pumupunta. Yes, tama 'yon. Tama 'yan. I don't know kung sugod ang tama na word doon dahil nagpaalam naman ako at pinayagan nila ako. Pero tama 'yon. Hindi talaga ako uma-attend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member of hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako,
Nagsasorry sa ginagawa ng anak niya. Alam niyo, hindi pa umabot sa buhay ko na nagsorry ang tatay ko kanino man sa ginawa ko. Pero this member of the House of Representatives, tinetext ako ng tatay, I'm sorry, I'm sorry. So why would I answer to him? Nagsasorry yung tatay, ibig sabihin may ginagawang mali yung anak, diba? So why would I answer to them? I am here because of Yusek Lopez, and I will be here for Gina, for Lemuel, for Sunshine and Edward, and whoever magagaling sa Davao na ipapatawag nila. I understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila, si Bandiding papatawag nila. I will be here for them. And all the rest na makontempt, I will be here for President Duterte, but I will not answer to members of the House of Representatives, especially sa may utang ng 9 million sa hindi naman sa pamilya namin, sa law firm ng husband ko. That is 9 million na dapat ini-enjoy ng pamilya namin, pero hindi niya binabayaran. Last na lang po, ma'am. Ma'am, ano pong reaction ninyo when Castro was the one who cited Yusek Zuleyca in contempt? Ano pong inyong reaction niyo po when you heard na it was Castro and not the other members who cited Yusek Zuleyca? Salamat po. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Noong sinabi sa akin na ganun yung nangyari, isang tao na convicted ng child abuse of IP children ay sinight in contempt ang isang IP lawyer who managed a multi-awarded city. Nahiya ako para sa Pilipinas. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Alam niyo ba, sa ibang bansa, kapag convicted ka ng child abuse, para kang may leprosy. Walang lalapit sa iyo. Walang tatanggap sa iyo sa trabaho. Mas mataas pa ang mga taong may leprosy kesa sa mga taong convicted ng child abuse sa ibang bansa. Pero dito, sa ating bansa, ang isang tao na convicted ng child abuse, may power. Saan ka nakahanap ng ganyan? Nahihiya ako as a Filipino na ganito ang ating House of Representatives. Marami po sa ating mga kababayan po, ma'am, ang pumalag sa ginawa po ni Castro. Kung babasahin niyo po ang social media, pumalag po sila doon sa pag-cite in contempt kay Attorney Lopez. And they said po na there is grave abuse of power. Para po sa inyo, ma'am, nakikita niyo po ba that there is a blatant abuse of authority and this is an act of power tripping po na ginagawa po ng ilang kongresista against the OVP employees? Actually, yan ay yung talaga sinasabi ng lawyers sa akin. Sabi nila, you must go to court, you must go to court. Sa totoo lang, ako lang din talaga yung nagsasabi na pabayaan na lang natin kasi hayaan na lang natin. Pasagdan nato sila sa ilang gibati. Hayaan natin sila mapagod at matapos yung 19th Congress na ito. In fact, Attorney Zuleyca Lopez expressed din sa akin, sabi niya, I cannot go through all this and then not end up in the Supreme Court annotated report sa SCRA. Sabi niya, be in the books somewhere. Kung ganito man lang din ang pagdadaanan ko, we have to be in the legal books. So, ako din, napapaisip na ako. Pero ako lang din talaga yung nagsasabi sa mga lawyers na hold niyo muna yung mga cases ninyo, wag na muna. But they are just waiting sa akin na magsabi na i-file niyo lahat ng kaso na yan. Ma'am, ano po yung mensahe po natin sa ating mga kababayan? Kasi parang sila, ma'am, hindi na po maiwasan, nababasa po natin sa mga social media accounts na nagpapalabas, galit na galit po sila sa nangyayari. Dahil po ang nababaliktad na po daw, ang isang convicted, yun yung nag-cite in contempt sa isang abogado na isang regular o ordinaryong empleyado lang ng gobyerno na nais lang na magtrabaho. Then sa isang hearing din, parang mas kinukondena pa yung may ginawa
against criminality and drugs. Instead, ang i-condemn is yung mga durugista. Oo, sa totoo nga, yun din ang sagot ko as kanina, no? Sabi ko nahihiya ako para sa Pilipinas. Kasi ganito yung nakikita natin sa House of Representatives natin. Naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Kasi hindi alam ng mga tao kung ano yung gusto nilang makita sa ating mga members ng House of Representatives. Alam nyo, nagsabi na rin sa akin si Congressman Pulong Duterte, sabi niya, at this point, nahihiya ako na member ako ng 19th Congress. Meron ng isang congressman, isa lang yon. Pero 'di ba, as a speaker, hindi ka rin ba mahihiya at mag-isip na meron kang member na nahihiya na member siya ng House of Representatives? So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Yung mismong congressman nga, nahihiya na siya. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, nakatago na sa pangalang ayuda, nakatago na sa pangalang AIX, nakatago siya sa pangalang AKAP, nakatago siya sa ang promise niya noon na naibigay niya o hindi niya nabigay. And pangatlo, ako galing ako sa political dynasty ha. Hindi ko inaano yan. Obvious naman yan. Pero hindi dahil galing yan sa isang pamilya ng mga politiko ay automatic na ang boto ninyo. Pag-isipan ninyo kung ano ang kapasidad ng tao na yan bago ninyo iboto. Huwag kayong bumoto dahil sa apelido. Parang tinatamad lang talaga kayo magpunta ng Supreme Court to challenge the hearings. Tama po ba? Na parang ganun yung sitwasyon ngayon. And Yes. Na-discuss talaga, ma'am, na may parang gagawin kayo sana ng legal remedy or to go to Supreme Court to challenge this. I mean, what could possibly prompt you to go there already? I mean, hindi pa ba enough na seeing what's happening right now for you to go to Supreme Court? I mean, di ba, parang you mentioned na nga na parang, I mean, from the questions earlier, sinasabi na parang nape-persecute ng araw, won't those be enough reasons for you to go to Supreme Court already and to challenge it? I mean, if you're not going to attend, why not just challenge it to the Supreme Court then? Oo, totoo yan. I think mali ang word na nagamit ko kaninang natatamad. Hindi pa ako fully committed. Hindi ako fully committed na mag-file ng cases. Although lahat ng cases nasulat na ng mga lawyers. It's a matter of filing. In fact, kanina, kami ni of non-forum shopping. Nagpirma na siya, nagpirma na ako. Inaantay na lang namin na na magsabi ang mga lawyers na we're ready. Everything, all the documents are ready for filing. Pero nasulat na lahat. Yung sa akin lang kasi, parang, yes, tama naman na i-question sa mga korte natin yung ginagawa ng 19th Congress. Pero naisip ko din kasi hanggang June na lang din naman sila. And hindi naman ito kasi matatapos sa June para sa akin. Matatapos ito sa 2028 kung meron ng bagong Pangulo. Kung matuloy man ang election ng 2028. Kasi nandoon pa rin sa isa sa mga discussion and bullet points nila ang charter change. So, kailangan namin upuan ulit again and again ng mga lawyers, but ready sila sa kanilang mga hinanda na cases. Okay. Siguro follow up. I mean, what would prompt you what would prompt you to finally attend the committee hearings? Kasi parang as mentioned nga earlier, I mean, the panel was clearly looking for you and the other officers from your office na mag-appear doon po sa committee hearings. I mean, what would prompt you? Ano yung parang magiging final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings?
may parang certain move ba na dapat gawin yung House bago kayo umattend po mismo? I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon, diba? Dinedetain nila yung mga OVP personnel. So, yan na lang, kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms, pinapaalis niya ako dito. And then sinasabihan niya ako, because we have to put extra security because the Vice President is here. And then I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So let them be na magbantay sa akin. So you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. So siguro, harm to the safety and security of OVP personnel. Yan lang ang maisip ko ngayon, top of mind answer. Okay. You said na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Oh, because I know him, di ba? From the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. I'm no psychologist, pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Ma'am, during your first few press conferences with us, you mentioned that merong triumvirate or triangle power of triangle power, something like that. And you mentioned na sa susunod na press conference nyo na babanggitin, particularly some details about the House Speaker and the First Lady. May we finally know ano po to, ma'am? Well, yes, dinidiscuss namin yan kagabi, no? Diniscuss din namin yan kagabi. And kasi, mame-mention ko yung pangalan ng First Lady doon sa mga sinasabi sa hearing. And alam mo yon, ang gusto lang naman namin kasi lahat sa Office of the Vice President ngayon, magtrabaho. In fact, kung makita nyo doon sa loob, if you're allowed to visit Yusek Lopez, isang buong malaking plastic box ng documents ng trabaho ang ginagawa niya. Ganun din ang gusto ko, that I be allowed to attend my events and go around to talk to the people. Yun lang ang gusto namin. Kaya sinasabi ko, kung pwede sana sagutin ko yung mga tanong doon about sa committee hearings sa ibang araw, because I'm waiting for them to push it and to push it para makasagot ako. Sa ngayon kasi kulang pa para sa akin kulang pa. So I'm waiting for them to push it and to push it and to push it para ako magsalita. Hindi ako nagsasalita ngayon kasi ang gusto ko nga, ituloy na lang nila yung hearing nila at tapusin nila kung kailan nila tapusin para makabalik na kami. Ma'am, may we at least know kung anong issue po yung yung kinakasangkutan nila allegedly? Is it a corruption issue? Is it just a matter of politicking? It's about envelopes na sinasabi. Envelopes. The one with the money, ma'am, does it mean that it may have originated from the House Speaker and the First Lady po? Ayoko na I'm waiting for them na umabot sila doon. Ngayon kasi tinigilan nila yung envelopes Hindi ko alam kung naririnig nila yung mga discussions namin. Nakikinig sila sa mga discussions namin. Tinigilan nila So I'm waiting for them to push. Inaantay ko kung ano yung mga sasabihin nila para one time na lang yung sagot. Okay, ma'am, may we at least know kung sino po yung congresswoman or man na sinasabi nyo na may utang sa husband nyo ng 9 million pesos, as well as the lawmaker whose dad has been apologizing to you over his or her conduct in the hearings. Sit-in interview, ma'am. Better to sit in. Yeah. So, hindi ko masabi kasi hindi ako nagpaalam sa asawa ko na sasabihin ko yung pangalan. Kukonti lang naman yan sila nandiyan sa Committee on Good Governance. Hanapin nyo yung may mga kaso. Tapos, kukonti lang din yan sila dyan na may tatay na politiko. So, by process of elimination, madali nyo lang mahulaan kung sino.
lang, exclude na natin si Franz Castro. Hindi yan tatanggapin na kaso ng husband ko. Okay, salamat po. Okay, next question after Ms. Kat. Glenn Wego, DZBB, Jemmy Superadio. Alam mo, kami sa Office of the Vice President, sa opisina namin, meron talaga kaming guide for austerity measures, kung ano yung dapat gawin to save government funds. Isa yon sa pagpatay ng kuryente. Sabi ko, naiintindihan ko yan. Kaya nga kagabi, nung sinabi sa akin na papatayin yung kuryente, sabi ko, go ahead, kasi meron naman ako dalang flashlight. Tsaka matutulog na ako. Saan ko ba kailangan ng kuryente kung matutulog na ako? Isasaksak ko ba yung sarili ko para makatulog? Hindi naman. So sabi ko, sir, patayin nyo lang yung kuryente. I applaud the House of Representatives for having austerity measures. Sabi ko, sir, kung kailangan nyo i-cut yung tubig, cut nyo lang yung tubig. Wala namang problema yon. Sabi ko, just allow us the charging station. Kasi hindi naman kami magsasaksak sa inyo eh. Naka-charge na yun eh. But apparently, hindi ata pinayagan sa baba yung charging station. So okay lang yon. Doesn't matter. This is one thing na we have to give to the House of Representatives, i-recognize yung kanilang austerity measures, pagpatay ng kuryente at ng tubig. But actually, marami akong suggestions sa Speaker of the House on how to improve his compound. Mayroon akong mga suggestions. But VP, tanong ko lang po, what do you think would stop all these seemingly attacks against you po? ay hindi na ma'am, hindi yan titigil hanggang sa 2028 election. Naiintindihan ko na yan ngayon. Noong una hindi ko actually naintindihan, pero noong bumisita ako kay former Senate President Manny Villar, bumisita ako sa kanya. And siya yung nagpaintindi sa akin. Sabi niya, you're number 1 in the race for presidency 2028. Sabi niya, hindi na give. Binibigyan ko lang sila ng allotment ng wala pang akap noon eh. Binibigyan ko sila ng AIX and tupad. So clearly sa ganun meron ng parang some sort of admission from a politician na ginagamit siya for vote buying. In fact, noong nakaraang election din ng barangay election, merong nag-file ng case talaga, di ba, sa Davao Region. Kasi ginamit siya pambayad sa mga botante. Well, kung ako ang presidente, hindi ako papayag ng ganyan. Kasi para saan ba yan? Di ba para sa mga individuals in crisis at para sa mga kapos? Ang dami-dami kayang nakakatanggap na hindi in crisis and hindi kapos. In fact, sabi nga nung DSWD, bago lang, di ba? Nagpalabas sila ng news item. Sinasabi niya doon, wag i-politicize ang pamimigay noong kanilang ayuda. Alam natin by 2028 kung sino yung susunod and alam natin lahat kung anong gagawin ng mga yellow and left para ma-prevent yan. Pero look at us now. Ngayon sa bansa natin na nagiging voice of reason, itong mga left, you think may sibling rivalry itong si Senator Amy at BBM? Kasi ini-expose at na-expose tuloy yung leadership ng kapatid niya. Hindi ko alam yung sibling rivalry. So wala akong personal knowledge sa sibling rivalry. I can only answer sa pamilya namin, sa Duterte family. Kaming magkakapatid, wala kaming sibling rivalry. So far po ma'am, kasi yung ma-attend po ngayon na OVP officials have no personal knowledge po regarding the confidential expenses, and ang itinuturo nga po nila na ay ang special disbursing officers and chief of staff and kayo po na may nakakaalam nga po dito sa confidential funds. So yung lawmakers po right now are still very hopeful that you will attend the hearing, explain and answer the questions po about the over 600 million confidential funds ng inyong opisina at paano po ba talaga ginasta itong pondo po ng taong bayan. Okay. Yes, nag-gets ko. Unang point mo is sumagot sa mga
members ng House of Representatives. Sinabi ko na kanina kung bakit ako hindi sasagot sa members of the House of Representatives. Dagdag ko lang doon na the power of the purse is the power to give or take away money. Hindi sila ang nag-audit ng utilization na ang government funds. Yan ay exclusive domain ng Commission on Audit. Yan ang sinasabi namin lagi. Sumasagot kami, nagko-cooperate kami sa Commission on Audit. Kahit pa we feel na sinasabihan na ang Commission on Audit ng mga House of Members, some members of the House of Representatives kung paano mag-audit, nandoon pa rin kami sa full cooperation sa Commission on Audit. Sabi ni PRD na meron akong objection sa unconstitutionality ng rules ng House of Representatives. Pero in an inquiry in aid of legislation, does it matter kung may oath o wala yung tao? Nandyan yung tao as a resource person. You're there to ask them information para makakraft ka ng batas. So, does it matter kung naka-oath siya or hindi? Kasi pwede mo, you as a legislator, you have to sift through all the pieces of information that were given, diba? Hanapin mo ano ba ang dito relevant, ano bang hindi relevant para ka makagawa ng batas. Pero hindi naman kasi ganun nang nangyayari. Ang ginagawa nila, they're taking on the role of prosecutorial investigation. Wala nang bubusisiing reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa kinakaharap nitong impeachment trial. Yan ay matapos pigilin ng Korte Suprema ang paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Magbabalita si Mean Corvera. Posibleng hindi na magsagawa ng impeachment trial ang Senado laban kay Vice President Sara Duterte matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment na inihain laban dito. Sa kabilayan ng pahayag ng ilang eksperto na maaring hindi sundin ng Senado ang desisyon ng Supreme Court dahil sa kanilang natatanging kapangyarihan na maglitis laban sa isang impeachable official. Ayon kay Senador Rodante Marcoleta, hindi na maaring magpatuloy ang trial dahil wala namang bubusisiing reklamo. Unanimous anya ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kaya hindi na rin ito maaring iapila. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw na hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mong ipakakain sa Senado yun? Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw na hilaw din. Halos halos bigas pa makakain mo ba yun? Ang totoo niyan, yung unang 3 impeachment complaints, hindi lang hilaw panis Bakit ka mo? Ganun ba? Kala mo yung pinatagal. Nabinbin Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Subukan mo ang isang sinaing. Ang isang niluto. Ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang dyan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw, alis 2 mangyayari, kinain ng daga o napanis. Napanis. Napanis po. Paano mo dadali sa Senado ngayon? Naglululundag pa nung pumunta Yun na nga po. Forthwith. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional Isipin mo, yung 3, hindi nila isinalang. Babala naman ni Senator Juan Miguel Zubiri kung ipipilit ng Senado ang trial. Baka patawan ito ng contempt ng Korte Suprema na maaring humantong pa sa constitutional crisis. Hindi na anya ito maaring pagdebatihan pa dahil ang Korte Suprema ang final arbiter ng lahat ng constitutional issues. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling, remember, the High Court decided en banc and it was unanimous. Now, ignoring the Supreme Court decision is definitely tantamount to eroding the very principle of judicial review. This was already established by an Angara versus Electoral Commission
in 1936, a decision that was already then established. And also, doing so in turn endangers the delicate system of the checks and balances. Now, this is the foundation of our democracy. Whether Sabi ni Senator Joel Villanueva, kung may maghahain man ng motion sa pagbabalik ng sesyon at ungkatin ng isyong ito, maaari itong pagbotohan ng mga senador. Court will yung advice na yun, pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. Si Senator Erwin Tulfo iginagalang raw ang pasya ng kataas-taasang hukuman. Pero malinaw anya sa saligang batas na ang Senado ang tanging may kapangyarihan na magpasya sa anumang kaso ng impeachment. Umaasa si Senator Erwin na pag-uusapan ito ng mga kapwa-senador at handa siyang makinig sa malinaw na ebidensya at tunay na tinig ng taong bayan. Pero apela naman ni Senator Amy Marcos sa mga kapwa-senador, dapat galangin at respetuhin ang desisyon ng Supreme Court. Awat daw muna sa politika, magtrabaho at atupagin ang kapakanan ng mamamayan. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa isang taon, bawat opisyal na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagpa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Ano nangyari sa 3? Anong mga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin na yung Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun, na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority, mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yun? Yung pang-4 bago yan pinirmahan ng mga sumang-ayon? Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay, ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayaw sumagot sa Supreme Court. Sa Amerika na, pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Abay, ito talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan, ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara,
para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya, ngayon, sasabihin pa ba niya, the Speaker, na hindi siya sangayon at hindi siya napapayag? Eh ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, salita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Hindi ko po talaga alam gaano karami ang natuwa sa Supreme Court decision at ilan naman ang hindi natuwa. I'm referring to the impeachment complaint. Having said that, di ba, kaya nga tayo nag-submit, kaya nga may Supreme Court. Sabi nung iba, check and balance. Yes, ang ibig sabihin po ng check and balance, sa dictatorship kasi, lalo po sa monarchy nung araw, legislative, executive, at judicial, yung three great powers, nasa isang tao lang, nasa isang institusyon. So, ang umuusig, ang nagpro-prosecute or mas masama, persecute, ay siya din nagja-judge at siya din ang gumagawa ng batas. Kaya hiniwalay po natin yan. Ang nag-execute ng batas ay ang executive, ang legislative po ang gumagawa ng batas, at pagkatapos naman po ang judiciary ang nag-i-interpret ng batas at nagme-make ng decision ng mga violation sa law, lalo criminal law. So may konting hybrid sa check and balance kasi may impeachable officers. Na yung impeachable officers, bukod sa pwedeng, so like ang presidente may immunity of suit. So hindi mo rin pwedeng kasuhan sa ibang korte during term niya. Yung iba, so ibang issue pa yan, no? But generally, around the world, generally, pwede mong kasuhan yung ibang impeachable officer basta't wala silang immunity from suit. So in the Philippine context, pareho ng US, yung House ang mag-i-impeachment proceedings at pag na-impeach, ang Senate naman ang magta-trial. Pero kung may question, kung tama yung proseso, kung tama yung charges, kung may jurisdiction, etc., yan po ay sa Supreme Court talaga. Kaya akala ko po at least magiging unanimous po tayo lahat nung meron pong factual na nangyari, which is yung naunang mga impeachment cases na hindi gumalaw sa House, ay Supreme Court magde-decide. So gulat po ako na marami pa rin credible na lawyers na imbis na sabi hintayin natin ang Supreme Court, let's respect the Supreme Court, bago lumabas yung decision, medyo nagsosoft na, medyo tinitira-tira yung Supreme Court, wag makialam, nung nagtanong ng questions, tapos ngayon, ganun na, meron pa tayong isang, how do I call him, kolumnista at lecturer, pero gusto niyang i-project sarili niya as a political analyst. Why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze, wala kang sides, independent. Pero kung ikaw ay may isang side, propagandist, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng dating Pangulo sa Supreme Court. Kahit na unanimous ang decision at kahit na nagkaroon ng napakabibigat na kaso, isa po dyan yung hinihingi ni President Duterte na TRO na hindi po siya mapadala sa ibang bansa. So makikita niyo po na medyo toxic at so political ang ating atmosphere na kahit yung final arbiter ng kung ano ang ating konstitusyon at batas at kung tama yung proseso, hindi po na-spare sa tira. Don't get me wrong po, all throughout history, there are decisions we like or not, and it's okay to comment. But it's beyond commenting. So saka ko napapasukin yun. But ang point ko, so I'm sure maraming nagdadasal, sana ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Ang daming nagdadasal, sana po hindi ma-impeach ang ating Vice President Duterte. Sana Lord, nandiyan ka sa side ni Vice President Duterte. Sana Lord, nasa side ka ng House at nasa side ka ng accountability. Nasa side ka nila former Senator Congresswoman De Lima and her group na maraming beses, maraming sinasabi. Pero hindi ba ang tama, dapat, Lord, turuan nyo kami, how do we be on your side? Ano ba, Lord, ang tama?
'di ba? Kasi meron talagang final arbiter eh. Kaya na may nabasa ako, 'di ba, na after the Supreme Court you appeal. And after yung appeal sa Supreme Court, sa Diyos talaga ang appeal. So ang point that I want to make tonight is that if we want to build our nation, if we want to develop our nation, yes, we have to have accountability. Yes, we have to have a system of holding public officials accountable. Yes, the process is as important as the result. But it's also very important, di ba, that we align with what God wants. And we can only align with what God wants kung unang tanong pa lang natin tama. So kung tanong natin, Lord, nasaan ka at nandiyan ba kami kasama mo? Pero pag ang prayer natin parati, Lord, kampihan mo ako. Paano kung mali ka? Paano ka kakampihan ni Lord? Sabi nila, paano kung yung kalaban mo mali? Paano kung pareho kayong mali? Diba? So, parang coach po yan. Ang coach, mas malawak ang nakikita sa player. Ang Panginoon, lampas-lampas pa niyan ang coach. Diba? So, I'll say more, but I'm asking all of you to pray for the nation. Pray where we go from here. Remember, impeachment is one of the important, and may I say, isang very emotional issue. But what about yung mga binaha? What about yung billions of pesos, trillion na nga sa DPWH na tama ba pinupuntahan o hindi? First, prioritization, meaning dapat ba talaga sa DPWH yun, o sa DepEd, or sa DOH, or sa DOTR? And then, implementation. Tama ba yung pag-i-implement or mali? I was watching someone I really admire, Architect Palafox, at napakatagal na ng mga plano na to at sinulatan pala niya lahat ng Pangulo sa start ng administration nila. So, anyway, I'll talk more about that tomorrow. But let me just transfer to you that whether tuwan-tuwa tayo sa desisyon ng Supreme Court or whether nalulungkot tayo, we have to pray for our nation and we have to ask God, Lord, make us in your sight, di ba? So having said that, I want to completely make it clear. We are for accountability. We are for process. Ang dami-daming public officials na dapat i-hold accountable. Actually, walang exemption dyan. Lahat kami. I saw a clip in Inquirer.net. Yung isang kongresista sinasabi the LGU should step up. Nung binasa ko, I'll tell you my feeling. My feeling is the House and the Senate should step up. Most of the mayors, if not all, have really stepped up over the years and are really doing so much at sila yung on the ground. Pero kung mali ang priorities at paglagay ng pera ng House at saka ng Senate, the mayors have to and governors have to work within that context, di ba? So yung accountability ay napaka-importante, hindi natin binubura yan. Pero wala pong accountability pag may shortcuts. Di ba yung commercial po nung bata kami, yung basurang tinapon nyo, babalik din sa'yo. So we have to be careful and that's why I think yung prudence, I thank God for the prudence na binigay sa marami sa amin sa Senado na magtanong muna, mag-pause muna, ibalik muna to sa House kasi nakita na namin may problema. But ako, personally, I wasn't ready to make a judgment then. I wanted to know more. But nakita nyo na, after the Supreme Court got all of the facts, definite ang kanilang statement. And in the past, we accepted that. So nagtataka ako ba't may ibang mga senador na kine-question yung role ng Supreme Court or former senators or bagong senators or whatever. Kasi in the past, yung decision ng Supreme Court, ilan beses na about impeachment, tinanggap natin yan Pati yung interpretation, ano yung once a year, no? So if this enriches our jurisprudence, and wala naman tong conflict dun sa mga nauna, nagtataka ako bakit may ganun reaction. But let me talk about it more. But we have to talk about everything in two contexts. One, nation building. Number two, aligning kung anong gusto ng Panginoon sa ating bansa. Then we see House of Representatives, yung proceedings nila, without even hearing from the respondent, nakita nila na may gap yung rules. So kailangan mabigyan ng rules, malagyan ng rules nun, na may pagkakataon yung respondent na makasagot. Kasi otherwise, pwedeng ang i-railroad. So tingin ko, yun yung, it's more that way. The Supreme Court saw that there are huge gaps
na kung saan pwedeng ma-railroad ang isang respondent. Si Senator Bam, hindi po yan abogado, kaya ganyan yung kanyang appreciation. Mayroong may legal controversy dito. So nakikita natin na ang sinasabi niya, i-assume ko na precise yung iyong pagsasabi dito, na ito talaga yung sinabi ni Senator Bam. Assuming that this is true, dapat matuloy kasi hindi naman daw tinuloy. Actually, tinuloy. At ang sinasabi ni Senate President Cheese ay nag-acquire na nga sila ng jurisdiction dahil ni-recognize nila yung articles, humingi lang sila ng affirmation galing sa House na ito ay ginawa or yung sinunod nila yung rules nila nung ito ay pinasa. Okay? So, it isn't na hindi natuloy, na umpisahan, hindi lang talaga kayang tapusin. Ang sinasabi kasi ng iba, kapag inumpisahan doon at hindi na matapos, unfinished business, ay hindi tatawid into the 20th Congress. So, ang 20th Congress ang magdi-decide kung ito ay tutuloy, in which case pwedeng tumawid, o kung ito ay tutuloy, in which case pwedeng tumawid, or hindi itutuloy kasi hindi pwedeng tumawid yung unfinished business. Ibang issue yung political question. Ang political question ay, yun nga, yung depensa ng Kamara na sinasabi nila kung walang jurisdiction ang court. And therefore, hindi dapat sila sumagot. Okay? Mali yung sa Supreme Court pa din sila tatakbo. Kasi hindi naman pumunta sa Supreme Court ang House. Ang sinasabi nga ng House, ang mali ng House is nag-file sila ng comment pero hindi ad cautelam. Nung nag-file sila ng comment, kinilala na nila kaagad ang jurisdiction ng Supreme Court over the issue. Whether or not, and whether it was a political question or not, nagsumiti sila sa Korte Suprema. Kung may separation of powers pala, sana hindi sila sumunod sa Hindi po yan ang ibig sabihin ng separation of powers. Ang ibig sabihin nun ay yung power ng isa hindi pwedeng normally hindi yan pwedeng i-review. Ang exceptions dyan ay kung bina-violate nila yung sarili nilang rules, bina-violate nila yung saligang batas, o bina-violate nila ang karapatan ng respondent. Pwede ba uli mag-file, sabi ni Comet, ng maraming impeachment case next year para maging unconstitutional? Maaaring mag-file ng maraming impeachment complaint pero within a certain period lang. Maaaring i-consolidate yon at matutuloy. Hindi ibig sabihin that there is more than one impeachment complaint, violation na ng 1-year bar rule. Ang sinasabi ng Korte Suprema is, yung 1-year bar is counted from the time na i-forward ng plenaryo sa Committee on Justice. Pwede po ba kasuhan ng Kongreso dahil sa unconstitutional na ginawa nila? Hindi po. Ang petition for certiorari and prohibition ay isang civil case, ay mga civil cases po. Wala pong kulong yan. Maaari siyang humingi ng danyos kung sakasakali, pero hindi ko po nakita yon dun sa kanyang reklamo o petition. So, wala. Ang petition for certiorari kasi ay to reverse a decision. So, yun na po yun. Yung parusa nila is marireverse yung decision nila. Sabi do, newly elected senators say on the interview that they will continue the trial even with the Supreme Court decision to nullify it. Posible po ba yun? First of all, kailangan nga ng Senate resolution yan. So pag-uusapan pa yan ng Senado. Now, magkakaroon nga tayo ng constitutional crisis, I mean, posible, kung hindi susunod ang Senado sa Korte Suprema. Pero ang tingin ko, hindi yan mangyayari. Maybe I'm wrong. Posibleng mali ako. Pero kasi kailangan nga pag-usapan yan ng Senado at kailangan may maipasa na resolusyon. So magbibilang tayo ngayon, sino ang mga boboto dyan? Tingin ko yung ibang mga katanungan kung itutuloy ng Senado ito ay tinatanong dahil gusto ninyong maituloy yung impeachment. Di po ba contradicting ito sa Supreme Court decision sa Gutierrez versus House of Representatives, where the Supreme Court ruled that impeachment proceedings are initiated when a verified complaint is filed and referred to the Committee on Justice, not when the complaint is filed.
Hindi naman po yan yung decision eh. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na upon filing ang reckoning period. Ang sinabi ng Korte Suprema is barred by the 1-year rule kasi nga hindi, dalawa yung reasons eh. Number one reason is that walang due process. Walang due process, therefore void yung impeachment proceedings. Void yung articles of impeachment. Ito, sabi ng hukuman, hindi siya yung immediately put in the order of business within 10 session days. Since walang discretion ang Secretary General kung kailan niya ipo-forward sa House Speaker, dapat finorward niya right away. Hindi niya hinold. Even if the 1-year bar rule is counted from the time of the referral, hindi na nga siya kasi na-refer. Inimbargo nila at ang data called the 4th impeachment complaint. So yung sinasabi nga ni VP Inday yun eh. Ang sinasabi niya, bakit finreeze yung 3? Tapos hindi nila tinalakay. Instead, tinalakay nila yung ika-4. So even if it isn't reckoned from the time of filing or referring to the Committee on Justice, hindi nga kasi aabot talaga dahil binasura nila, in-archive nila. And therefore, they were trying to circumvent the act of freezing and then tackling the 4th impeachment complaint was a subversion or a shortcut, a way around the 1-year bar rule. So yun po yun. Dapat finorward kaagad ni SecGen. Actually, no naman. Like I said, kasi nakikita ninyo is that yung iba-ibang mga sangay ng gobyerno ay antagonistic. It's not necessarily antagonistic. Ang sinasabi natin dito ng the Supreme Court interprets the law eh. It interprets the Constitution and it interprets the rules. It can decide yun sa mga cases na ganito. This is really their job. Now, lahat naman sila talaga ay co-equal and exclusive yung mga powers nila. They have powers that are exclusive to themselves. So dun sa Congress, it is exclusive to them to initiate the impeachment proceedings. It is exclusive to them to create rules. Pero they cannot use their rules to deny the Vice President her right to due process. They cannot use the absence of those rules to deny her due process. They cannot vaguely interpret the word immediately forward in such a way as to circumvent the 1-year bar rule. Okay, so wag kayo kagad magsabi na they're doing something bad to the Supreme Court. It's just that they themselves were very busy. Pinuntiryan nila talaga si VP Inday. So it's not about Congress versus the Supreme Court. It's about what the Congress did, what the House of Representatives did to VP Inday. Okay? Kasi parang ang fina-form na story ninyo in your head is that, ayan, tuloy, nasupalpal kayo ng Supreme Court, ganyan. Hindi. The Supreme Court merely took a look at the facts and the law and said, oh, Congress naman, napaghahalataan naman kayo that you sought to deny VP Inday her rights. So, it's not the House versus the Supreme Court. It's VP Inday versus the House. And the Supreme Court is the judge. The justice in this case. Procurator says, paano kung yung mga for later release di na matutuloy o na-release na lahat? I understand na yung mga for later release na yan was for their vote in the impeachment proceedings, in the impeachment in the House. Di ba impeachment happens in the House? O, nung nagboto sila, yun yung kumbaga, it should be pertaining to the budget of 2025. So, yung release niyan is from the 2025 budget. May nag-abstain, unang-una, wala pong judges sa Supreme Court justices po sila. Ang sabi dun sa Office of the Spokesperson ng Korte Suprema, unanimous po yung decision. Hindi ko po nakikita na mayroong nag-abstain.
Although may nakikita akong ibang mga news reports na si Justice Kagiwa daw ay nag-abstain. Hindi ko sure kung bakit. Wala naman sinabi kung bakit. Sabi ni Pink 2.0, 12 appointees ba naman ni Duterte? Sure ball as expected. Talaga? Alam niyo ba na si Justice Leonen ang paratang sa kanya o ang suspetsya sa kanya ay dilaw yan? So, ang ponensya dito was Justice Marvic Leonen, who is not a Duterte appointee. Hindi naging decision ito. I don't think this was like a home court decision. Ang tingin ko nga yung mga tanong, yung mga nagsasabing, ay tutuloy pa rin ng Senado. I don't see how talaga. So, ulitin ko pagka Supreme Court at Court of Appeals, justice po ang tawag natin. Pagka trial courts, regional trial court, MPC, ganyan, judges po ang tawag natin sa kanya. Baka ang next step ng BBM admin ay magsampa ng maraming kaso. Prepared naman daw po si VP Inday for that. Pero at least dito, may paraan. Kumbaga, VP Sara said if trial doesn't happen, she will still address the issues. Don't think she would or should do this soon or after all Supreme Court cases are concluded. She said, dun sa statement ni Attorney Mike Poa, they will address the issues at the right time and in the right forum. Hindi nga pwede, ma'am. Sinabi na nga po ng Senado na hindi itutuloy. Even if Senator Bam says, kailangan ituloy, they still need a collegial decision. Okay, ganito, kaya magulo Nakikinig kasi kayo to individual senators. The Senate is a collegial body. In other words, kahit sabihin ng isa lang na senador, ay dapat itutuloy natin, ganyan. They still can move and they can only move when the body decides to do so. Okay? So, huwag kayo makikinig sa individuals. Kapag ang Senado nakapasa ng resolution saying itutuloy yan, dyan kayo magduda. Pero right now, no, they have no choice. In the absence of a resolution, that means they will abide. Yung case filed by Attorney Rodriguez et al. Against the constitutionality po of the 2025 national budget. Di po ba na-desisyonan ng Supreme Court? Hindi po mangyayari na hindi na-desisyonan ang isang kaso. Didesisyonan yan. Ina-terminate po ang mga kaso. So, ibig sabihin, bukas pa yan, hindi pa po yan tapos. Yes, sabi ni JP, ibig sabihin po ba yung pagka-impeach ni VP sa HOR ay overturned? Yes. Kumbaga, hindi siya impeached because invalid yung proceedings in the House. Sana nag-decide pa rin ang Supreme Court regarding sa pagtawid ng impeachment from one Congress to another para may jurisprudence. I don't think it was included. It was not raised as an issue by VP Inday in her petition. Kasi nga naman, ang respondent doon ay only the House. The Senate only as to proceeding with the impeachment. Karapatan naman ng bawat tao ang magsampa ng kaso, pero karapatan din ng sinampahan na sumagot sa mga paratang. That's how our justice system works. Yes, in this case, si Attorney Bill is talking about the House. Ang House of Representatives, syempre magkupresenta sila ng depensa. Ganun ang laban sa Korte Suprema, parehong pwedeng sumagot at pwede silang mag-raise ng kanilang defenses. Ano ba ang context ng initiation? Totoo ba filing coupled with Congress's initial action? Coupled with yes, kailangan ma-forward, diba? Immediately forward. Pag na-receive yung complaint, based on the rules, immediately forward to the House Speaker for inclusion in the order of business. So, the House Speaker has 10 days to include it in the OB. So, and then, kailangan pag-usapan sa plenaryo. So the plenary has to refer it somewhere. So either the Committee on Justice o sila ay magbotohan kung sila ay mag-i-endorse up to 1/3. So, kailan ang initiation for purposes of filing? Yun pa rin, hindi binago ng Korte Suprema. Pag finorward sa Committee on Justice or pagka naipasok, na-discuss na nila, may action yung plenaryo. Now,
The reason na violation ito ng 1-year bar rule is illegal yung pag-freeze nila dun sa 3 complaints. Because it never was forwarded to the Committee on Justice. Okay, sige. Unang-una, nasabi ko na at ulitin ko, noong inimbitahan nila kami noong October 18 was it? Pumunta ako. Umupo ako doon. Nagantay ako ng tanong, hindi sila kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako